So medyo maraming signal. Teka nga. Okay po. Ayan. Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Magandang tanghali at magandang gabi. Isang mapagpalang pagbati po sa bawat isa na narito po ngayon sa Psalms Prayer Warriors. Tayo po ay praying soldiers and loving messenger souls. Binabati ko rin po mga nandito po sa Facebook Live at maraming salamat sa pagtugon po ngayong araw na to. At ang ating pong topic ngayong araw na ito ay si Mark, the chronicler of Christ. At ang ating pong verse ay manggagaling po kay Marcos 10:45. Ang sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. At ang ating pong mga participants ngayong araw na to, today is January 27, 2026. Ang ating pong opening prayer ay pagkakalob po ni Sister Annie Barrios. Ang ating pong musical offering ay pagkakalob ni Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, walang iba po si Brother Melvin Sarmiento. Ang ating pong appeal song, pagkakalob ni Sister M. Scalica. At ang ating pong closing prayer, pagbibigay po ng ating pong speaker mamaya. At magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about sa mensahe po na ating pong napakinggan. And of course, magkakaroon din po tayo ng chance na magbigay ng ating pong mga reflections. At yun po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer ay pagkakaloob ni Sister Nisita Katoliko. Ayan po. Bago ko po ibigay ang ating po mga participants sa programa ngayon, batiin ko muna po yung mga nandito po sa loob ng Zoom. Sa aking pong screen, andyan po, unang-una po si Ate Grace Takagi ng Japan. And of course, si Nanay Lucy Dungo. Andyan din po si Ate Nisita Katoliko. Andyan din po si Sister Ampi Garcia. And of course, andyan din po ang ating new, si Sister Annie Barrios. Andyan din po si Ate Connie Sariola. At dali lang po ha. Andyan din po si Sister Den. Andyan po si Sister M. Scalica. Andyan po si Brother Fillmore Enriquez, si Brother John. At andyan din po ang GMA artist. Aba, tayo po ay nasa GMA artist. Andyan din po si Sister Isa Abogade. Andyan din po si Sister Jenny Valdez. And of course, si Sister Janice. Andyan din po si my dear MC Tibor. Andyan din po ang ating pong speaker, si Brother Melvin Sarmiento, at ang ating pong Ma'am Shinene. Andyan din po si Princess Aura, si Brother Rob Sumoso, and of course, si Ate Raquel Humitil po. Ayan. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer, Sister Annie Barrios. Good morning po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Sa mga oras na ito, lubos po kami nagpapasalamat at kami po ay nagkita-kita na muli upang mapag-aralan ang iyong mga salita, Panginoon. Lalapit namin ang bawat isa sa amin na inyo kami ihanda at naway bigyan nyo kami ng karunungan. Ganon din po, dinadalangin namin sa umagang ito na yung iba pa namin mga kasama na wala pa po sa loob, na sila po ay makarating din at makapakinig ng message. Dinadalangin ko po ang aming tagapagsalita na si Brother Melvin Sarmiento na ang karunungan ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami na lahat ay maunawaan namin at lahat ng aming mga katanungan, lahat ng aming gustong malaman tungkol sa Biblia ay ma-impart sa amin ng aming speaker. Pagpalahin ang topic at ganoon din po patuloy namin dinadalangin na ang inyong banal na espiritu ang siyang makasama namin sa umagang ito. At sa lahat po, hinihingi po namin na inyo kaming linisin at patawarin po sa aming mga kasalanan sapagkat ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Sister Annie. Bigay na po natin ang ating pong musical offering, Sister Ampi.
Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, the love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need it is supplying, plenteous grace He bestows. Every day my way gets brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Ampi. Bago ko po ipakilala ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, batiin ko po yung humabol. Nandiyan po si Ate Raquel Humitil ko. So ngayong araw na pong ito, tayo po ay pinagpala na makasama si Brother Melvin Sarmiento, ang ating pong speaker sa programang ito. Si Brother Melvin ay isang pastoral elder ng Pasig Central SDA Church at ang founder ng Reasons of Faith Media Ministry, kung saan siya ay regular na nagla-live sa Facebook tuwing Biyernes mula 5:30 hanggang 7 p.m. At mayroon din siyang mga YouTube channel. Sa kanya pong profesyon, siya po ay isang freelance animator sa Sniffle Animation Studios Inc. na matatagpuan po sa Bagong Bayan, Quezon City. At siya ay nakilahok din sa iba't ibang animation projects ng Walt Disney, Warner Brothers at iba pang kilalang studios. Sa personal niya pong buhay, siya ay mayroon po siyang katuwang at ang kanya pong asawa ay si Ma'am Maiden Sarmiento at isang mapagmamalaking ama sa kanilang kaisa-isang anak na si Princess Aliyah Sarmiento. Siya ay kasalukuyang naninirahan sa Tipas, Taguig City. Kaya naman sama-sama po nating batiin si Brother Melvin Sarmiento at pakinggan ang mensaheng ibabahagi niya sa atin ngayong araw na ito. Brother Melvin? Ay, maraming salamat at muli ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Anumang oras kayo po datnan ng atin hong pag-aaral na ito ay ang pagpapala ng Diyos. Ang nawa ay patuloy nating tanggapin. At purihin ang Panginoon sa isang napakagandang mensahe sa awit natin pong napakinggan na nagbibigay po sa atin ng inspirasyon kung paano kumilos, magpanukala at gumawa sa bukirin ng atin pong Panginoon dahil sa paghuhusay ng atin pong mga karakter sa paglilingkod sa Kanya.
Okay, so ang nakaatang po na mensahe na ating dadalhin ngayon dito sa Psalms Prayer Warriors, bukod po doon sa programa nung nakaraan na akin din po pinaglingkuran, ang inaanak, na halos lahat din po ng napapansin kong members dito sa Psalms Prayer Warriors ay member din po doon. Ano ho? So, ngayon ho, ang atin nung pag-aaralan ay ang isang alagad na si Marcos. Bagamat ito pong si Marcos ay hindi naman talaga direktang nakasama sa ating Panginoong Hesus. Hindi po siya direktang nakarinig ng sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ang aking iniisip nung ako'y bago sa pananampalataya ay talagang itong apat na ito na tinuturing na synoptic gospel like Matthew, Mark, Luke, and John ay talagang lahat sila ay literal na nakasama ng Panginoon. Ito pa lang si Marcos ay hindi talaga. So nakarinig lang siya at kumbaga nakabalita ng mga sinabi ng ating Panginoon, yung ginawa ng ating pong Panginoon. Kayo din po ba sa palagay natin dati ay inyo pong akala ay talagang si Marcos ay nakasama ni Jesus at nakakita ng milagro ni Jesus? Yes. Yes, di ba? Yun po ang halos akala nating lahat. Pero si Marcos sa atin nung pag-aaral ngayon, ang ating titingnan yung, kumbaga, yung pasimula ng kaniyang ministry. Of course, itong pangalang Marcos ay talagang ipinangalan sa kaniyang isinulat na gospel at naging kabahagi ng synoptic. Anyway, pag sinabi po kasing synoptic, halos magkakapareho ang dinadalang istorya. Yang apat na yan, kaya tinatawag na synoptic. Ano ho? Magkakaparehong ulat, pero may pagkakaiba lang ng perspective. Kung paano nila kinuwento yung mga bagay na kanilang nalaman. Yung iba nasaksihan mismo. So yun po yung synoptic. At yung pangalang Marcos nga ay talagang ipinangalan sa kanya. No? Yung word na Marcos, yung sa cos, M-A-R-C-U-S, ay Latin word po yun. Yung Marcos. Hango yun sa Latin word, pero yung kaniyang first name ay John. John Marcos. Itong si John Marcos ay pinsan mismo ni Barnabas, no? At isang beses o sa isang pagkakataon ay tumira sila doon sa lugar ng Cyprus. At yung pangalan ni John Mark ay yung nanay niya ay Mary din ang pangalan kasi yun yung mga word na very common sa babae during that time. Yung Mary, o kundi yung John, mga common, nagkakaiba lang sa kanilang kumbaga second name, no? Kagaya nitong John, first name Marcos, yun yung kanyang pagkakilanlan doon. So, itong si John Mark, ayon sa ulat ng Biblia, ay sumama po siya sa ministeryo nila Pablo at ni Barnabas na kaniyang pinsan. Okay? Naging bahagi si Marcos ng kanilang first missionary journey nitong si Pablo at si Barnabas. Okay? So later sa panahon ng kanyang ministry ay napasailalim siya sa pangunguna ni Apostol Pedro at ganun din ni Pablo. Yan ay mababasa naman sa Biblia sa 1 Pedro 5:3 at Colossians chapter 4 verse 10. Okay, ngayon yung authenticity, yung pagiging tunay na author nitong book na Marcos sa Gospel ay pinatunayan na siya nga ito kasi maraming o may mga nagki-question regarding dito sa authorship ni Marcos. Kini-question katulad ng ibang mga alagad at apostol na kini-question din yung kanilang pangalan na sila nga ba talaga yung author. Si Marcos na question din pero napatunayan noon pang sa kaagahan ng Christianity na merong nagpatotoo na itong gospel ni Mark ay si Marcos talaga yung author. Okay? At ito ay ang isa sa nagpatunay ay si Papias.
Si Papias po ay bishop ng City of Hierapolis, no? Ito ay malapit lang sa lugar ng Colossus at maging Laodicea sa Asia Minor. Ito yung unang kilalang manunulat, si Papias, na nagsalita patungkol kay Marcos, na siya nga yung author mismo ng book ng Mark sa Gospel. So sabi ni Papias, isang kumbaga ang kanyang patunay, at meron tayong source ng sulat niya, kasi ito po ay mahalaga sa pag-aaral para lalo tayong mapagtibay na itong mga binabasa natin ay walang mali, totoo ito. Yung mga taong binabanggit dito ay tunay na mga taong sumulat ng mga aklat pong ito ng Biblia. Saan ba nagpa-parking? Para may pumasok po yatang boses. Anyway, Jen, paki-mute mo si Nanay Lucy, please. sige po. Hindi po So, mamute, Ma'am Shi. Wait lang. Nanay, hindi ka namin ma-mute, kaya quiet lang ikaw, Nanay, dyan, ha? Mute ko po muna lahat, tapos open Okay. mic po, Brother Melvin. Thank you O, po. sige. Okay po, Brother Melvin. Thank you. Okay, salamat po. So ito ngayon, merong kinote itong si Eusebius dito sa source na babasahin ko patungkol sa sinabi ni Papias. Ang sabi ni Eusebius, and the presbyter, most probably the presbyter John, used to say this, Mark became Peter's interpreter and wrote accurately all that he remembered, not indeed in order of the things said or done by the Lord. For he had not, sabi rito, he had not heard the Lord, nor had he followed him. But later on, as I said, followed Peter, who used to give teaching as necessity demanded, but not making, as it were, an arrangement of the Lord's oracles. So that Mark did nothing wrong in thus writing down single points as he remembered them. For to one thing he gave attention, to leave out nothing of what he had heard, and to make no false statements in them. So napansin niyo po yung quotation from early writings na ito, na itong si Papias, ayon kay Eusebius, ay si Marcos pala ay naging interpreter ni Apostol Peter. Okay? At sumulat si Marcos accurate, ibig sabihin eksakto, walang mali, batay doon sa naalala niyang sinabi sa kanya ni Pedro. So di ba si Pedro ay talagang nakasama ng Panginoong Hesus sa lahat halos ng kanyang lakad, madalas kausap at nangangatwiran niya itong si Peter. Ngayon, itong si Marcos pala, narinig lang niya yung mga kinuwento sa kanya ni Peter na ginawa ng Panginoon. Okay? Ngayon, naging tagasunod nga si Marcos ni Peter, at yung mga katuruan na sinabi ng Panginoong Hesus kay Peter ay sinabi at ikinuwento rin ni Peter kay Marcos. Kaya yung mga sulat ni Marcos, walang mali doon sa kanyang mga sinabi. Isinulat niyang lahat, ang bawat mga mahalagang punto na kanyang naalala. Okay? Of course, ito ay guided ng Holy Spirit kasi yun ang sinasabi sa 2 Peter 3:15 na hanggang 16 na walang anuman sa kasulatan na nangbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ayon din sa sabi ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 20 at 21. Sa ikalawang Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos. So, lahat ng kasulatan kinasihan. Kasama din, of course, yung sulat ni Marcos na naalala niya lahat yung sinabi sa kanya ni Pedro. Okay? So, kaya nga sabi rito, nagbigay ng attention talaga si Peter at wala siyang iniwanang mahalagang punto tungkol sa mga bagay na kanyang narinig at wala siyang mga maling ulat sa kanyang mga isinulat. So, yun po yung kasaysayan na si Marcos nga talaga ay hindi mismo personal na nakasaksi. Okay? Pero, yung kanyang mga sinasaksihan ay galing mismo sa tunay na
saksi. At ginaid nga si Marcos ng Holy Spirit para maisulat niyang lahat accurately yung kanyang natutunan kay Pedro. So ngayon, doon sa report ni Papias na ito ay kinoconsider mga kapatid na extra biblical sources. Kasi po, sa pag-aaral po ng anumang literature, meron kasing tinatawag na historiography. Pag sinabing historiography, ito ay science and art ng pag-interpret kung totoo nga ba o peke yung anumang literature na iyong ginagamit. Katulad ng Bible. So ginamitan po ito ng science na historiography. Ang isa sa paraan dyan, kasi may tatlong paraang tinuturo, bibliographical test. Yung pangalawa, internal evidence test. Yung pangatlo, external evidence test. So yun po yung kumakatawan sa historiography. Ngayon, bakit natin sinasabi yon? Kasi para mapatunayan kung yung sinulat ba na ito ng tinuturing nating mga manunulat ng Bible ay tama. Halimbawa, bibliographical. Ibig sabihin nun, yung mga aklat sa kanyang pagkasulat, may mga ebidensya ba yan? Anong ebidensya? Yung mga materials na ginamit noong una ng panahon ng kanyang pagkasulat, eksakto ba yan hanggang sa huling panahon ito na yung ginagamit natin, bagamat kopya, ay walang pagbabago dun sa mga naunang writing materials. Yun po yung bibliographical test. Pangalawa, internal evidence test. Pag sinabing internal evidence, yung mismong nilalaman ng sulat na nagpapatotoo nga ba sa kanyang record na siya nga ba talaga yung taong sumulat na yon. At ito nga yung pangatlo, external. At ito yung binasa natin regarding sa kay Bishop na si Papias na pinatotohanan din ni Eusebius na mga taong nabuhay malapit doon sa panahon na sinasabi ni Marcos ang mga bagay na ito. So pasok po itong sulat ni Marcos kasi maaaring may mga magsabi, yan pa lang si Marcos ay narinig lang niya doon sa tunay na witness. Kumbaga ika sa korte sa ating panahon, hindi naman talaga yan tinatanggap ng huwis. Yung witness na yung narinig lang niya ay galing sa tunay na witness. Siyempre, paalisin siya talaga ng judge. Hindi ka pwedeng maging saksi kasi narinig mo lang sa isa eh. Yun yung pagdating ho dito sa korte ng tao. Pero sa literature, yun nga yung binanggit natin, historiography. Yun yung science na ginagamit para masabing tunay nga na itong taong ito ang sumulat. At yung historiography ay talagang literal na tinatanggap yan kasi halimbawa yung sulat ni Homer, tinatanggap sa ating panahon na totoo yan kahit sumulat siya nung panahon pa before Christ. So napatunayan na si Homer ngayon, Homer at yung Iliad niya, di ba? So maging yung ibang mga historians na sila yung mga Greek philosopher, na sila Socrates, sila Plato, si Aristotle, so napatunayan mga sulat nila yon. Kaya nga ito yung nakakatawa doon sa mga skeptics ng Bible writers kasi bakit sila Homer, sila Socrates, bagamat napakahabang panahon nang sumulat sila before Christ pa, tinuturing na totoong sulat nila. Samantalang itong katulad nila Marcos ay pinagdududahan na sulat nila ito sa ating panahon. So kaya binabasa natin yung mga external evidence test para masabi na same standard din ang ginamit doon sa mga Greek philosopher, bagamat wala pa si Kristo, pinatunayan na totoo silang taong sumulat ng kanilang mga sulat. So ganun din itong si Marcos. Kaya dito sa report na ito ni Papias. At ngayon, si Marcos kasi kasama lagi yan ni Peter. Naging interpreter siya kasi si Peter ay yung native language niya Aramaic. So yung mga sinusulatan ni or pinagsasalitaan ni Peter, kunyari mga audience, mga ano yan, mga Greeks. Ibig sabihin, yan yung mga hindi masyadong familiar. Although alam nila siyempre yung yung mga konting bahagi, napakalimitadong understanding sa Aramaic. That's why si Mark yung nandoon para mag-interpret. Bigyan ko po kayo ng example. Halimbawa sa Marcos 15:42. Sinasabi doon ni Marcos yung araw ng kamatayan ni Kristo. Ang sabi ni Marcos doon, at nooy araw ng paghahanda. Okay, sa Greek ay yun yung salita sa Greek na may kinalaman sa preparation.
Okay? Paraskeyo sa Greek. Paraskeyo. Sabi ni Marcos, ito'y araw ng paghahanda. And then, ang sunod na sinabi ni Marcos, sa makatuwid ay ang araw na nauuna sa Sabat. Bakit pa binigyang diin ni Marcos na yung paraskeyo or paghahanda ay araw na nauuna sa Sabat? Kasi nga yung mga audience or readers, tagabasa ng sulat ni Marcos ay mga hintil like Romans. Okay? Sumusulat si Marcos sa mga Gentiles. So yung ibang mga technical term doon like paraskeyo ay hindi masundan ng mga Romans. Kaya diniin niya na yung paraskeyo araw na nauuna sa Sabat or sa Greek pro-Sabaton, which means Friday. Yun ang ibig sabihin natin na si Marcos ay talagang kumbaga naging maayos na interpreter ito ni apostol na si Pedro. Kasi nga dahil nga doon sa nabanggit natin ilan sa mga kadahilanan. Kaya most scholars sa talagang nag-agree na yung record ni Marcos ay naitala. Earliest pinakauna yun sa doon sa apat, no? Matthew, Mark, Luke, and John. Pinakamaaga itong record ni Marcos in between 55 to 70 AD. Okay? So yun po yun. So walang pagdududa naman talaga na ito'y sulat ni Marcos. Kaya ito isinulat again para sa non-Jewish readers, hindi mga Hudyo yung sinusulatan ni Marcos. Kaya nga 'di ba, baging si Pablo nung talagang hindi talaga tinanggap sa kabuuan ng mga Hudyo yung gospel, ay sinabi ni Pablo sa kanila, kami ay pasa sa mga Gentiles. So, yan po yun. So, ang sulat ni Marcos, bagamat na isulat sa wikang Greek, kasi ngayong Greek ay international language during that time. Kumbaga parang sa panahon natin, ang international language or intellectualized language ay English. Na meaning kahit saang sanglibutan ka mapunta, basta marunong ka mag-English, nakaka-communicate ka sa mga tao. So, ganun din ng panahon yon. Greek ang international language. Bagamat sinulat ni Marcos yun sa Greek, pero ito ay intended sa mga Roman, sa mga Gentiles. So, yun po yun. Kaya kasi mas familiar yung si Marcos doon sa mga concept at salita ng mga Romans. Okay? So ngayon, itong sulat na ito mga kapatid ni Marcos, ang pinakamaigsi din doon sa apat. Kay Mateo, Luke, and John, pinakamaigsi siya. Pero ito yung tinuturing na most vigorous at powerful doon sa apat. Yung sulat ni Marcos, bakit tinuturing na most powerful doon sa apat? Kasi unang-una, ang idinidiin dito mga kapatid sa sulat ni Marcos ay si Jesus Jesus is the man of action. So ang diin dito, kaya binanggit ko na kanina, bagamat iisa, kaya sa Synoptic Gospel, yung direksyon ng narrative ng apat, pero magkaiba yung tinatawag na perspective. Ang perspective ni Marcos is Jesus as the man of action. So ipinapakita niya sa kanyang mga tagabasa na si Jesus ay lalaki sa gawa, hindi sa bibig. Si Jesus ay kumikilos, hindi lang nagsasalita. Ano yung pinupunto doon? Kasi halimbawa si Mateo, ang direksyon naman ng sulat ni Mateo ay ipinapakilala niya si Jesus bilang guro. Yun yung direksyon ng writings ni Mateo bilang guro. Of course, anak ng Diyos, siyempre. Kay Marcos kasi, ang emphasis niya ay sa miracle ni Jesus. Yung mga ginawa niyang milagro. Kaya sa libro ni Marcos, ang kanyang focus ay si Jesus bilang man of action. Napansin niyo doon sa talata na binasa natin kanina sa Mateo 10:45, di ba? Na naparito ang anak ng tao hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So ganun din sana yung instinct talaga ng mga naglilingkod kay Kristo. Lalo na yung mga nasa mataas na bahagi.
Kasi kapag nasa mataas ka, no, dapat ikaw yung nasa baba. Hindi pwedeng yung nasa taas ka, tapos paglilingkuran ka nung nasa baba, baliktad. Baliktad kaya nangyayari sa panahon natin ngayon kahit tinuturing na Kristiyano yung sarili, pero pag nasa taas ka, bakit ang nagiging epekto, yung mga nasa baba ang naglilingkod sa iyo. Dapat ikaw naglilingkod sa mga nasa baba. Kasi yun yung example ni Kristo. So nakita natin yung lesson agad doon, mga kapatid. Jesus is a man of action. Hindi lang puro salita. 'Di ba sa lesson natin ngayon, quarterly lesson, ang focus ni Apostol Pablo ay patungkol sa humility ni Christ. So ganun din ang sinasabi dito ni Marcos. Kaya si Kristo na parito, hindi upang paglingkuran. Siya yung naglilingkod. 'Di ba? Pinakita niya yung action doon sa paghugas niya ng paa ng kanyang mga alagad na si Pedro mismo ay talagang bantulot. Ayaw niya kasi nga, ikaw yung Panginoon, bakit ikaw yung gumagawa ng gawain ng mga alipin? So napansin niyo po yun, mga kapatid. Kaya ang focus ni Marcos ay tungkol sa gawa. Ganon din naman tayo. Hindi pwedeng puro salita lang tayo. Dapat kung ano yung sinabi na natutunan natin sa salita ng Panginoon, hindi ganon din dapat yung ating gawin. Hindi tayo yung mapagmataas. Na halimbawa ikaw ay kaya nga talaga namang yung kasabihan na ang kinababagsak talaga ng tao ay talagang pera at yung pwesto. Yung tinatawag na power and money, fame. Yan yung ikinakabagsak kahit ng mga nagsasabing alagad ni Kristo kasi yung tinatawag na kalagayan nila na kumbaga mataas na posisyon, ang iniisip nila dapat yung nasa baba laging maniwala sa kanila. Ganun yung malaking problema na nagawa ng kasalanan sa puso ng tao. Kaya nga ang direksyon ng sulat naman ni Marcos ay doon tayo kumbaga makita yung sinasabi nating we are Christians sa gawa. Kasi si Kristo nga yung sinusundan natin Kung si Kristo ang sinusundan natin, dapat gayahin natin yung gawa ni Kristo. Man of action. Ang focus nga dito ni Marcos ay yung mga milagro ni Kristo. Naalala niyo po yung isang tagpo na si John the Baptist ay nakulong. Di ba? Nakakulong siya. And then, nagkaroon ng doubt dahil lang dyan talaga si Satan hindi titigil para talagang isiksik sa utak mo, sa isip ng mga alagad, ang pagdududa. Kaya nga nagkaroon ng doubt yung pinsan ni Jesus na si John the Baptist Kaya inutos niya sa kanyang mga alagad, inutos ni John sa kanyang mga alagad na puntahan mo etong si Jesus at sabihin kung siya ba yung inantay namin o mag-aantay pa kami ng iba. Nang ibig sabihin nun, si Jesus nga ba talaga yung Mesyas o may aantayin pa kaming talagang totoong Mesyas? Kasi nga nagkaroon ng pagdududa si John the Baptist Nakakulong siya pero walang, kumbaga parang walang malasakit para iligtas siya doon sa pagkakakulong sa kanya. So pinaparaphrase ko lang po para maintindihan natin yung nangyayari pong sinasabi doon sa Biblia. Ngayon di ba naalala natin doon sa record na pumunta yung mga alagad ni John the Baptist doon sa ating Panginoong Jesus at tinanong nila yung pinapatanong ni John the Baptist kung ikaw ba talaga ito o may aantayin pa kaming iba. Ano ang sinabi ni Jesus? Nakita niyo na yung mga pilay nakalakad, yung mga bulag nakakita, yung mga bingi nakarinig, yung mga patay bumabangon. So anong pinopos ni Jesus doon? Hindi siya sumagot na ako nga yung Mesyas. Hindi sinabi ni Kristo, I am the Messiah. Doon sa kanyang pinsan, kung ang tinuro ni Jesus, yung mga miracle. Yun yung magpapatunay ng kanyang pagiging Messiah. Di ba? So ganun din yung diin ni John Mark. Jesus is the man of action. Hindi siya nag-aangkin lagi. Di ba? Ito yung nakakatawa sa maraming mga nagsasabi, of course, na alagad ni Kristo, mga ngaral ni Kristo, na inuunahan na nila ng pagtataas ng upuan. Alam naman natin yung kasabihan, di ba? Hayaan mong iba ang magtaas ng bangko mo. Huwag ikaw mismo ang magtaas ng bangko mo. So si Jesus ganon, hindi sinasabi at inaangkin ni Jesus, ako yung Mesaya. Sinasabi ni Jesus, tingnan niyo yung ginawa ko. Di ba? Kasi yung gawa mo ang magsasabi kung sino ka. Hindi pwedeng pag-aangkin mo lang na ako'y tunay na tagapagturo
kami talaga yung tamang nagtuturo ng doktrina ng Adventist. Tingnan mo yung buhay mo. Yung buhay mo ba ay umaayon sa sinasabi mo? So nakita niyo mga kapatid, yung lesson na dala-dala dito sa sulat ni Marcos. It's more of action rather than salita lang. Jesus is the man of action. Ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo na ang pagiging tagasunod ng Diyos ay hindi nakikita sa salita, kundi sa gawa. So yun po yung ating lesson ngayong araw po ito at nawa ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po nating kamtan, mga kapatid, at lagi nating isipin, tayo ay nakikita ng Diyos, hindi sa salita, kundi ano yung laman ng puso mo na nata-translate sa gawa. God bless po. Amen. And thank you po. Ate Ems. Okay po. Lumalapit sa'yo, dalangin ko'y baguhin mo ang puso kong ito ayon sa wangis mo. Nalalaman ko karumihan ng buhay ko, lahat mapapawi nang dahil sa pag-ibig mo. Hagkan ako ng kapangyarihan mo, Diyos. Baguhin mo ang buhay kong ito. Ilapit mo, diyan ako sa piling mo. At ako'y magniningning sa gitna man ng dilim, nang dahil sa pag-ibig mo. Ang mamasdan ka, luwalhati ng iyong mukha, ang Diyos na lumalang, na sa akin nagmamahal. Kalooban mo, mangyari nga sa buhay ko, mabuhay ng banal, sa tulong ng presensya mo. Hagkan ako ng kapangyarihan mo, O Jesus. Baguhin mo ang buhay kong ito. Ilapit mo, diyan ako sa piling mo. At ako'y magniningning sa gitna man ng dilim, nang dahil sa pag-ibig mo. Hagkan ako ng kapangyarihan mo, Jesus. Baguhin mo ang buhay kong ito. Ilapit mo, diyan ako sa piling mo. At ako'y magniningning sa gitna man ng dilim, nang dahil sa pag-ibig mo. At ako'y magniningning sa gitna man ng dilim, nang dahil sa pag-ibig mo. Amen. Amen. Closing prayer po, Brother Melvin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming kagalakan sapagkat sa muli kami po ay inyong tinuruan kung papaano ang isang tunay na lingkod ng aming Panginoon ay makita sa kanyang mga gawa ang kanyang sinasabi at kami ay maging mabisang kasangkapan na maging saksi sa mga huling araw na ito
upang marami pang mga anak ninyo ang makakita ng liwanag sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga alagad. Salamat o Diyos sa pagpapatawad din sa anumang mga pagkukulang, sa anumang pagkakasala, at salamat sa pagtatagumpay na inyong igagawad sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na patuloy na sa amin hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, thank you po sa nag-join sa atin pong live Facebook. Okay po, let's continue po bago po tayo dumako sa atin po question and answer.